Hello Gemini, welcome to Like a Tarot. Alamin natin kung ano ang situation ng mga Gemini ngayon. At para sa mga bagong viewers, ang reading na ito ay timeless reading, general reading at guide po lamang. Hindi po magre-resonate sa lahat kaya kunin mo lang yung akma sa sitwasyon mo. At kung kailan mo napanood ang reading na ito, yon ang start ng 1 week reading para sa'yo. Ikaw na bahala magpalit kung si person mo ito o ikaw. Habang binabalasa ko yung cards mo, meron akong nakita na nasa loob ng bilog, mga uod. Nine of Wands in reverse, 4 of Wands in reverse, at 6 of Swords in reverse. Itong sinasabi ko, hindi siya negative. Positive pa nga ito eh. Para malaman mo kung ano yung dapat mong iwasan at alam mo kung ano yung dapat mong gawin. Matagal pa naman yung March, kaya ang advice ng mga cards, kung yung anak mo hindi nakikinig sa'yo, hindi nag-aaral, sikapin mo na mabola mo, na makinig sa'yo. Kasi may posibilidad na hindi siya makagraduate. At saka dalawang cards na yung nagsasabi na mag-ingat sa aksidente, lalo na sa barko o kaya bangka, baha, at saka yung pabago-bago na panahon. At saka guys, pangalawang warning ko na to sa Gemini. First time ko to na 2 beses ako nagsasabi. Sinabi ko na to last month na mag-ingat sa sasakyan na pandagat. Sa career, importante yung balanse sa oras mo sa sarili at saka sa trabaho para hindi ka nai-stress. At saka kahit saan talagang trabaho, meron talagang person na hindi makakasundo dahil sa pagkakaiba ng ugali. Ang ilan sa inyo, hindi naman ikaw yung nagiging dahilan, pero yung mga kasamahan mo sa trabaho, yung mga hindi sumusunod, kaya nagkakaroon ng delay or cancel. Ang ilang single, may posibilidad na nagkita kayo ulit ng past person mo or hindi mo siya makalimutan. Ang ilan sa inyo, sinisikap mo naman na makalimutan na yung past person, pero hindi mo pa rin talaga magawa. At hindi mo rin alam kung bakit. At saka para sa ilang single, binibigyan ka ng warning na kung hindi mo talaga gustong mag-commit sa potential person, huwag mo siyang bigyan ng maling pag-asa. Sa mga nasa relationship, kailangan yung magkaayos ng person mo at matuto sa mga nangyari sa mga nakaraang pagkakamali. Ang ilan sa inyo na nasa relationship, alam ng family mo or family ng person mo na hindi talaga kayo magkasundo ng person mo. Kaya kahit sila ay tutol kung magpapakasal kayo or magsama. Ang ilan sa inyo na may problem sa relationship ay hirap kang ayusin ang relationship nyo kasi yung person mo ay focus sa third person. 8 of Wands, the Justice at 10 of Wands. Ito yung next na mangyayari na ang ibig sabihin ay may magandang balitang darating sa iyo. Kasi ang ilan sa inyo, inilugar mo sa tama na solution yung mga problems mo. Pwedeng nagpaabogado ka or ipinagpasa Diyos mo na lang lahat. At patuloy kang kumikilos, ipinaglalaban, yung alam mong totoo at karapatan. Kahit na mag-isa ka lang or mabagal man ang progress. May halaga ang mga pagsusumikap or hirap mo. Sa financial, ang advice ng mga cards ay huwag padalos-dalos sa paggastos. Kahit na maganda man ang kita mo. Ang ilan sa inyo, maganda yung kita mo kasi doble kayod ka talaga. Pero ang advice ng mga cards ay, syempre,
may stress ka rin kapag ganitong focus ka lang sa material. Bigyan mo rin ng time ang sarili mo. Ang ilang single, meron ka talagang nagugustuhan na potential person, pero yung bang ang bilis na wala or na turn off ka sa potential person nung makilala mo na. Ang ilan sa inyo, single ka man or nasa relationship, hindi ka trinato ng patas ng person mo. Yung bang hindi nasusuklian yung effort or pagmamahal mo. Kaya ang ilan sa inyo ay finokus mo na lang yung sarili mo sa career. Siyempre guys, alam ni God kung anong nangyari sa iyo sa nakaraan. Kaya ibibigay ni God kung ano yung nararapat na para sa iyo. Yung alam niyang kailangan na kailangan mo. Ang ilan sa inyo na nasa relationship, kahit na nagkakaroon ng problema, ay nandun pa rin yung excitement sa isa't isa. At para naman sa mga nasa relationship, kung ano yung nagawa mong mabuti sa kapwa, yun ang ibabalik sa iyo ng universe. Kasi ang ilan sa inyo na nasa relationship, dalawang cards na yung nagsasabi na marami ka ng sakripisyo sa relationship nyo. At ang advice ng mga cards ay mas unahin mo yung sarili mo, physical at saka yung emosyonal. Hindi ka naman ipapanganak na magtitiis lang at saka alang-alang sa happiness ng iba. Lahat tayo dapat maging happy. Alamin muna natin lahat ng mystical card mo. Hindi ko pa ito masyadong kabisado kaya babasahin ko yung booklet. Ayan, giving and receiving. Connected itong card na ito na marami kang naitutulong or naibibigay sa person na walang kapalit. Kasi hindi ka talaga makasarili. Scarcity. Bago ka pa man ipanganak ay binigyan ka na ng iba't ibang katangian ng Diyos na hindi mo nare-realize. Na dapat ipagpasalamat sa katangian na taglay. Isa ito sa katangian na taglay mo, intuition. Magtiwala ka sa kakayahan at saka guidance ng universe sa iyo. Guidance na gagamitin yung dreams mo o kaya yung talas ng kutob mo. Ngayon naman guys, kahit na marami nang nasabi yung mga cards, ay alamin pa rin natin yung patungkol sa advice. At saka sa huli kukuha ako ng additional cards kung ano pa yung sasabihin sa iyo ng mga cards. The Hierophant, Knight of Swords at Eight of Pentacles. Ang advice ng cards na ito ay huwag mong hayaan na manaig ang ibang tao kesa sa iyo kasi may sarili ka namang desisyon at kakayahan. Kasi noon, pwedeng tagasunod ka, pero ngayon pwede naman na ikaw na yung susundan. Ang ilan sa inyo ay nagpapatuloy pa rin ang argumento sa person. May person kasi na hindi ka tinitigilan. Talagang siya yung nagsisimula ng gulo. At dahil na rin sa maingat ka at mas nagfo-focus ka sa mga mas importanteng bagay, nagkakaroon ng tagumpay. Hindi lang sa feelings, kundi sa career at financial. At saka ang ilan sa inyo, dalawang cards na yung nagsasabi na hindi ka nagpapatinag sa sitwasyon. Sa health, 3 cards na ang nagsasabi na ang ilan sa inyo, pinapangalagaan mo yung kalusugan mo. Ang ilan sa inyo, mas gusto mo ng herbal kesa sa magpatingin sa doktor. At ang advice naman para sa ilan na kahit healthy ka, huwag mong hayaan na abusuhin ang katawan mo.
kailangan pa rin ng moderation. Ang ilan sa inyo na nasa relationship, sa physical, nakikita nila na maayos ka. Pero ang totoo, malayong malayo sa inaakala nila ang sitwasyon na kinakaharap mo. Para sa mga single, may potential person na darating sa buhay mo na kailangan mong maging aware kasi biglaan yung dating niya. Pero guys, hindi magiging tahimik ang relasyon nyo ng potential person na ito kasi meron pa ring past na hindi makalet go sa kanya. Ang ilan naman sa inyo na nasa relationship ay nagsusumikap ka na maging stable ang relasyon nyo. Pinaghahandaan mo rin kung meron na kayong family, yung future ng relasyon at ng pamilya. Single ka man or nasa relationship ay hindi ka basta-basta nag-give up alang-alang sa pangarap. Kahit na nakakaranas ng delay, hadlang, or pagkakamali. Ang ilang single naman ay sobrang nagiging maingat ka na sa pakikipagkilala or relasyon kasi ayaw mo nang maulit ang nakaraan. Itong Two of Wands in reverse, ang ibig sabihin sa mga decisions kung nabigla ka, huwag mo hayaan na maging habit na ito. Kung tingin mo may mali, upo ka lang muna, mag-reflect at isipin mo mabuti kung ano yung nararapat. Hindi kailangan magmadali para natutupad yung mga plano mo. Ten of Pentacles na ang advice para sa ilan na mas bigyan mo ng oras or pansin ang pamilya. Kasi andyan na sila sumusuporta sa iyo. Hindi ka pa man swerte or swerte na. Lalo na itong Three of Swords sa panahon na merong painful situation na nangyayari sa buhay mo. At saka ang ilan sa inyo binibigyan ka ng warning na umiwas ka sa mga taong nagbibigay sa iyo ng unhappy na situation or feeling. At saka ang ilan sa inyo mababago yung pananaw mo na yung pag-iisa hindi naman pala nakakalungkot. Maganda rin at saka nagkakaroon ka pa ng peace of mind. Magsisimula ka mag-focus sa self-love, self-care at saka yung panahon sa Diyos. Siya nga pala guys, marami po salamat sa mga nag-like, share, comment, and subscribe. At pati na rin po sa mga nakikinig at nanonood. San man panig kayo ng mundo, ingat po kayo palagi. Ito naman ang angel number mo. At saka Gemini ka man o yung person mo Gemini, mag-pray para lagi tayong guided. Affirm, the universe is sending you a partner who will spoil you with respect, loyalty, honesty, affection, and unconditional love. Say yes if you are ready. Two, four, three wants you to forgive each other. Muntikan nyo nang hindi makita eh. 111. Take this as a sign that your thoughts and wishes will come true.